Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po pa rin po ang inyong host, Brothers Travelers Lanchan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga sumusubaybay at tumatangkilik sa atin hong munting channel. At kamusta ho kayo? Ayan, nako, ang ganda ho ng ating mga pag-uusapan ngayon hong araw hong ito. General Torre mga kababayan, nakalkal po ang baho. Ayan, okay. Oo, General Torre, may nakatago ka palang may nakatago ka palang lihim. Etong General Torre mga kababayan, nakalkal po ng Korte Suprema. Yung pong kanya pong grabe. Yung pong kanyang kaso, na kung saan diyan po sa Korte Suprema na patunayan po mga kabayan na involved sa isang karumal-dumal na krimen. Ito hong si General Diwata. Iyan. Oo. Pero bakit kaya nagkaganon? Sa kabila ho na napakagandang record ho ni General Torre, kamukha ho ng Katbalogan. Mantakin nyo ang record ho sa Katbalogan, sinuka ho siya doon. Tapos meron pa siyang lespo na retiradong pulis na kinampihan sa road rage. Meron pa siyang issue mga kabayan diyan po sa ginawa niyang pagransak sa Kingdom of Jesus Christ, diyan po sa sa KOJC, diyan po sa lugar na kung saan mga kababayan alam mo na, bahay-sambahan mga kabayan ay bigla pong ginawang headquarters. Yung pagkidnap kay Tatay Digong, abay may mga lihim pa pala mga kabayan na nakatago ayon sa Korte Suprema. Ito hong si General Diwata. Nako, talaga naman ho mga kabayan, nasa Bangag Republic po tayo mga kabayan, sa bansang Bangag Republic na talaga naman bigla na lang ho nanganganak ang mga kaso kahit wala mga kaso. Pero ito hindi ho nanganak ang kaso, talaga pong napatunayan ng Korte Suprema mga kabayan na ito nga ho si General Torre ay involved dyan ho sa kaso na yan. Grabe General Torre, nakalkal ang baho mo. Yun oo. Tapos ngayon, alam mo si Marcos Jr. mga kabayan, grabe ang lupit bakit ko sinasabi hong malupit? Mantakin ho ninyo itong mga ina-point niya ito, ang ganda ho ng track record. Napakahusay ng track record. Again, abangan ho natin mga kabayan. General Torre, sumagot ho kayo diyan ho sa sinabi ho ng Korte Suprema. Ngayon, binabalahura na rin ho mga kabayan ang Korte Suprema dahil po telabaga etong mga kongresista ayaw na ho. Ayaw na po nila mga kababayan pakinggan ang desisyon ng Korte Suprema, kamukha po ng pagbabasura diyan po sa kay BP Sara at gusto nila sila ang batas. Nakalimutan ho ng mga mambabatas na sila po ay gumagawa lamang ng batas at ang Korte Suprema naman ang sumusuri sa batas na ginawa nila. Pag sinabing labag sa batas, wag na po nating ipilit. Ayan. Okay. Sa ating mga kababayan ngayon na nanonood po dyan at gusto kong balikan itong si Diwata. Diwata! Ano nang nangyari sa'yo? Nadali ho mga kabayan si Diwata dito. Grabe unti-unti na hong lumalabas ang baho. Sa bagay, may kasabihan nga tayo, di ba? Walang baho na hindi sumisingaw. Kahit yan ay mga gawa-gawa lamang, ayaw at sa gusto mo, lilitaw ho yan. Di ba? Oo. Again, uulitin ko po, ito ho ay tuloy po ang laban po natin. Tuloy ang pakikipaglaban natin sa korupsyon, sa kasamaan, at kailanman ho ang kasamaan ay hindi po mananaig. Ayan. Oo. At sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa Brothers Travelers, ay suportahan nyo po ang Brothers Travelers mga kabayan. At siyempre DZAR, Birada Aguila, yung hindi po na kasi marami nagtatanong, suportahan nyo po ang Birada Aguila, DZAR 1026. Opo, panoorin nyo po ang ating mga kasamahan doon. At kung hindi nyo ako nakikita, hindi nyo po ako napapanood, wag po kayong mag-alala. Luluobin ng Amang Diyos na sa langit, kung makakabalik po tayo, babalik po tayo. Pero kamukha na sinabi ko, tuloy po ang laban. Wala pong makakahadlang sa pakikipaglaban po natin. At grabe,
Dahil ko rin ho ibalita sa inyo, barangay election ho mga kabayan, hindi ho matutuloy ngayon pong Disyembre. Yung mga namumuliti ka sa akin dyan, na nagsasabi yung tumitira sa akin, ayan ha, walang eleksyon na darating at hindi ho tuloy pa rin ho mga kabayan ng mga barangay captain. Samantala, ito hong si Gadon naman at kay Gadon naman tayo. Matapos po mga kabayan na tinawag ho na asong ulol na kumakahol mga kabayan, ito hong ang sabi ho mga kabayan ni Gadon, tuta daw po mga kabayan ng Korte Suprema ng mga Duterte. Tuta. Ayan, tuta. Yan ang sabi, tuta ng mga Duterte yan. Insulto po sa Korte Suprema. Alam mo, nasa gobyerno ka tapos sabihin mo yung mga nasa gobyerno gagawin. Kaya nga ho yung taong bayan ngayon, nagsalta siya. Nagsalta ang taong bayan. Ang tawag sa iyo ay asong ulol na kumakahol. Ayan. Ingat ho kayo dyan. Baka ho kayo makagat. Baka ho kayo makagat kay dyan ho kay Bobo. Di ba sinabi niya ho, yun daw ho mga kasabi na kumakahol siya. Nag-respond naman siya. Pero ho, bilang professional, bilang dating abogado, ngayon nasa pwesto ng gobyerno, dapat alam niya ho, ilagay ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin? Dapat ho, mga kababayan, hindi ho siya ganun magsalita. Daig pa niya mga kabayan, yung aktivista, yung mga sinasabing mga progressive group daw. Dahil hindi nagpabor sa kanila, so obviously, appointed ho ito ni Marcos, tapos sasabihin, tuta nito, anong ibig sabihin nun? Talaga hong may pamumulitika sa mga Duterte. Maumpisa natin kay Gadon, hanggang kay Ate Claire, at kay Bobo Marcos. So anyway, mga kababayan, muli ho, ako ho ay nagpapasalamat sa lahat ho ng mga support at tulong ninyo. At upload lang ho ang video muna tayo ngayon. Hindi po tayo gaanong magtatagal sa mga ating mga video, sapagkat mga kabayan, marami po tayong aasikasuhin at gagawin. Soon babalik po tayo sa live. Soon makikita nyo po ako sa live. At again, wag po kayo magsawa na suportahan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Okay mga kabayan, mula po dito sa Brothers Travelers. Ayan, at sa bundok po ng Tralala, kung saan man po ako naroon, narinig siguro yung mga ibon tumutunog. Mula po dito sa kabundukan po ng Tralala, ako po ang inyong host, Brothers Travelers Dancia. Nag-iwan po sa inyo na isang mapagpalang araw and good luck sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless. Bye-bye.